Alright! Bagong balita. 5 matataas na opisyal ng Department of Education nagbitiw sa kanilang pwesto. Ito yung pahayag ni incoming DepEd Secretary Sani Angara. Ito pa si Sani Angara, guys. Si Sani Angara ang kasalukuyan na-appoint na Department of Education noong July 2 sa kanyang pagka-appoint ng na Secretary ng Department of Education ay bababa siya or automatic magiging bakante ang kanyang pwesto bilang senador. Tama ba? Kasi ang senador ay binubuo ng 24 na senador. So, ngayon ay tinanggap niya ang pagiging Secretary of Education. Sa kanyang pag-upo bilang Secretary of Education ay nag-resign naman ang 5 mga high-ranking official dito, di ba? Natandaan natin na si Vice President Sara Duterte ang dating DepEd Secretary na pinalitan ni Sani Angara. Okay, o Senator Sani Angara. Okay, meron tayong pahula for GCash 1,500 about sa pagtalaga kay Sani Angara as Secretary of Education. Magbasa tayo ng comment sa ating mga marites ng bayan. Doon kayo kukuha ng mga sagot. Makinig, sabi dito. Asan na ang sabi dito ng mga marites. And before that, ay basahin ko po yung nilalaman na mensahe ni incoming DepEd Secretary Sani Angara. Ang sabi niya dito ay we respect the decision of the DepEd undersecretaries and assistant secretaries who tendered their courtesy resignation ahead of our assumption of Secretary of Education. We eagerly anticipate taking on our new role this Friday. Any appropriate appointments will be announced soon as we intended hit the ground running and drive immediate progress. Yan po yung kanyang mensahe na nakalagay sa PTV News. Okay? PTV News. Excuse me dito sa aking umuubong customer. Ayan, pagbigyan nyo na. Okay, wait lang. My customer. Okay. Ang sabi dito sa unang mababasahin natin na marites, 200 comments, okay? Hindi naman natin basahin lahat. Yung mga okay lang. Dapat hindi ka pumayag kasi binoto ka namin senador, hindi sekretary. Yeah, senador po siya guys, senador. So, yun. Sabi ni Jojo Naling. Next, wala tayong magagawa, sila ang nag-resign, hindi mamili ng mas magaling sa field of education. Okay? Ano pa? Tama, hindi sila kawalan, no? Ayan. God bless new Secretary DepEd. Suluhin mo yung Angara paano maimanobra ang DepEd. Ayan. Ano pa? Okay, hanggat hindi binabago ang sistema, walang kalalagyan ang karamihan pagtapos ng kolehiyo. Ang taas ng standard sa Pinas, talo pa ang Singapore, Japan, etc. Potya, i-cashier, kailangan college grad at may experience sa uniform service. Katulad ng PCG, kailangan may eligibility ka kahit na degree holder ka. Ang lupit, Pilipinas. Siya, Angara, nagpanukalan ng Keto 12, kaya Angara naging pabigat sa mga magulang. Wala rin naman naging magandang resulta. Okay? Sabi dito ni J. Pento. Okay? Sila yung panahon ni Pinoy, magandang program, kaya lang di pa handang Pinas, lalo na ang pundo ng government
Siya ba yun? Ayan, sabi ni Kwan. Oh, siya yun, siya yun. For the good, ayan. Ano pa? Alright. Senador na pero dahil gahaman sa posisyon, tinanggap pa din ang pagiging Defense Secretary only in the Philippines. Ba't kasi sa dinami-dami ng pwedeng kasi dapat sa bagay baka maybe may nakita sa kanya ang Pangulo na pwede siya doon. Pero napapansin ko yung mga linalagay kasi ni President Bongbong Marcos ay mga may pangalan kagaya ni Imelda Papit. Tama ba si Imelda Papit yung nilagay niya sa kwan? Saan niya nilagay? Sa as commissioner sa PCSO, tama ba? Correct me if I wrong. Ayan, nakalimutan ko na. Ano pa yung mga sagot dito? Okay. Let's wait to witness the comparison mga divisions sa superintendent, principal, teachers. Ayan. MK, pag-evaluate sa new admin yan. Aalis sila kasi kahit wala pang replacement as DepEd Secretary. May nakita na silang magandang mangyayari sa DepEd. Ayan, mas mabuting kumalas. Okay? Ibig sabihin, lang yan, nire-respeto na rin yung pamumuno ni BP. Nagustuhan nila, sabi ni Michael. Okay? May something sa loob, ayan. May something sa loob na malansa kaya umalis na si Sarah. Hindi na din matiis nung Yosek na matitino kaya umalis na din, sabi dito. Ano pa? Mga tambalulos kasi ang mga nandyan. Nagbabasa lang ako, again. Ang aking mga nandito ay binabasa ko lang. Mga comment, ayun. Baka sabihin nyo, invento. Ayun o! Mga tambalulos sabi dito. Dito, ayan. Ano pa? Alam na nila kung anong patutunguhan kaya umaklas na. Kalakaran na yan sa mga third level official ng government, yung tinatawag na presidential appointees. Sa kanilang termino, tinatawag nilang courtesy resignation. Ang sekretary ang pipili ng mga confidential staff at yun ang i-appoint ni President sa kanyang cabinet. Kung gusto man ng sekretary ni irritate, ito ay mabibigyan ng bagong mandato. Ayan. Ibig sabihin, hindi nila nagustuhan ang bagong itinalagang DepEd Secretary. Alright. So, basahin natin kung sino-sino ba yung mga nagbitiw yung mga pangalan, mga high-ranking official. At tignan natin asan na yan. Ito nga, nagbitiw si na DepEd Undersecretary Michael Powa, Nolasco, Mempin, si DepEd si Assistant Secretary Sunshine Pajardo, Reynald Monsaya, Noel Baloyan. Ayan po yung mga effective July 19, yung mga nag-resign, di ba? Ayan. Okay. So hanggang dyan lang. Normal naman yan, siyempre bago ang sekretary, alam nilang maglalagay din ng bagong kasamahan niya. Okay? Ano pa? Wala na ba? Okay. So, hanggang dito na lang. Naka 9 minutes na tayo. So, also na yung matindi na balitaan ko, nag-walk out mga PM general sa cabinet official meeting plus nagpaikot ng papel mga juniors official ng militar na hindi nila gusto mangyayari sa gobernong ito. 10 days before opening of classes, nag-resign tapos, ayan. Ayan, 10 days, malapit na ba? Kailan ba ang school?
Okay. So, ito yung sagot. Sana may nanalo, guys. Thank you very much sa panonood. Ang tamang sagot ay good luck, Dave Ed, back to zero na naman. Okay, i-background check na natin si Secretary, incoming Secretary ni Sani Angara. Nagsenador siya noong 2013. Tama ba? 2013. I-con natin dito sa Google. Hehe, Google pa talaga. Ano yung kanyang background? Kaya lang wala na akong oras. Wait. Nawala na yung sounds. Ito yung kanyang background ha. Background. Senator Angara background. Background. Siya ay nag-aral sa London School of Economics, University of the Philippines, ayan, College of Law sa Harvard, ayan, Harvard din siya. Ano ba? Okay. Yung kanyang politics nga, politics. Political, okay. Since 2019 dapat yung pinakakwad. Son of the late. Ito, Angara was first elected as senator in 2013. Ayan. Tignan natin yan. As senador. 2013 siya nagsimula. Angara was Senate term was supposed to end 2025. Kaya pala, no? Nag-end na yung kanyang sa 2025 next year na di ba? Okay. Kaya pala matatapos na yung term niya as senador sa 2025. Kaya nabakarte yung Department of Education niya in 2025. 1 year na lang. So, kailangan yan, tinanggap na niya at least. Yung term na ni President hanggang 2028 pa. So, sa 2024, may 4 pa siyang taon na kana as government official. Diba? Okay, ang sagot guys, tama na. I-stop na natin. Maraming salamat. Ang sagot ay okay. Ang tamang sagot ay i-google ko nga, baka mali to. Google Translator. Google Translator. Stop na. Stop. Ang tamang sagot ay congrats! Ang tamang sagot 1,500 pesos. Ang nagwagi ang sumagot ng nawaras na ba? Ang nagwagi ang sumagot ng my letter with letter T. Letter T, A. May letter T at saka A. Ano pa? I. May letter T, I. T, E, I. Okay, ang tamang sagot. At saka may letter U. Sulat na natin. May, sige, bonus round. T. A as in apple, U as in yan na, may T A I U. Okay, another letter. I-reveal na natin. I-reveal na ba? Sabay ka.
Okay, congratulations kung may nanalo. Stop na kasi 15 minutes na. Stop. Ang tamang sagot ay i-screenshot ko yung Google Translator nito para makita nyo po kasi minsan nahihiya. Baka nagkamali ako diba? Ang tamang sagot ay okay. Congratulations sa nagsagot ng congratulations. Stop. Ang sagot ay Cortesia. Cortesia. Ang English po ng courtesy sa English, ang Tagalog ay Cortesia. Ayan, Cortesia. Ayan. Yan. Sana may nanalo dyan. Congratulations. Sana may nanalo dyan. Okay. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Thank you. Bye-bye.